Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 37 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 28 na mga comments. Joy Manipis. Meron siyang 27 na mga comments. Nandyan din si Mary Luna Yurag. Meron siyang 11 na mga comments. And Bessie Vasquez. Meron siyang 11. Lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, napansin nyo ba yung boses ni Sir Ivan? Kasi nga, meron tayong sipon. Grabing sipon ni Sir Ivan. Yung tubig po na talagang tutulo, di ba? Sakit yan dito eh. Kaya nga, meron tayong boses na ganito. Parang ngungo din, di ba? Kasi nga, merong sipon si Sir Ivan. So, pasensya. So, anyway, siyempre, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating bababalita dito. Kasi nga, yung mga DDS, hindi natutulog ang kanilang mga paninira at ginagawang kalokohan at katarantaduhan. So, tuloy-tuloy lang sa bababalita si Sir Ivan. So siya nga pala, before tayo mag-start, atin muna akong pasalamatan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Elmira Yulbrich, nagbigay sa atin ng 2.49 euro. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment, pag-uusapan muna natin itong si Mike Defensor at saka itong si Marcoleta. Kasi nga 'di ba kanina, itong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, dumating sila kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanilang pre-trial sa kaso nila na alleged undeclared daw na 75 million pesos yung campaign donation. So nag-start kanina ang kanilang pre-trial. 'Di ba tuloy-tuloy lang or dire-diretso lang ang paglakad dito ni Marcoleta. Nawala na yata ang kanyang wheelchair. 'Di ba nawala yung wheelchair eh. O nawala yung drama. So doon sa korte mga kababayan ko, nag-file ho ng petition itong si Marcoleta para sila ay payagan na makapag-bail. Yes, makapagpiyansa sa kaso nila na plunder. Alam nyo, nakakatawa talaga eh. Bakit si Ivan? Di ba yung kaso ni Bong Revilla ay plunder din? Pero si Bong Revilla, pinayagan na makapagpiyansa. Di ba nakapagpiyansa si Bong Revilla? So, ang petition din ni Marcoleta, ginagaya niya yung kaso or yung estado ni Bong Revilla. Gusto din niya na siya ay makapagpiyansa din kasi nga plunder case din, di ba? Only in the Philippines. Di ba yung plunder case non-billable ho yan? Pero dito, nag-file ang petition itong si Marcoleta na sila ay payagan na makapagpiyansa. So tungkol dito sa bail hearing ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor is this coming September 3. Take note, September 3. So dyan pa rin ho sa Sandigan Bayan 3rd Division. So nag-file din ng manifestation itong siya nga pala after September 3, this coming October 8, yan na po mag-start ang kanilang trial para sa plunder case nila itong kasama itong si Mike Defensor at saka yung kanilang nakasama din na sangkot sa kaso na plunder case or sa campaign donation issue. This coming October 8. Di ba meron nag-post niyan, itong mga didis na mga gunggong,
Nag-post sila na makakalaya na daw itong si Marcoleta. Di ba meron silang post niyan? Sunod-sunod nga ang daming fake news. Ito mga fake news peddlers na mga DDS na pakalat, makakalaya na daw itong si Marcoleta. Iniba na naman nila ang kanilang balita, gonggong talaga Ito kasi ang problema kapag doon sila nanonood sa kanilang mga vlogger, mga DDS vlogger na binabayaran ho ng mga Duterte or merong handler, di ba? Kasi nga binibigyan sila ng maling information, makakalaya na daw ito si Mike Defensor at saka itong si Marcoleta. So ngayon, pagkatapos sila doon sa loob ng korte, di ba lumabas una itong si Marcoleta? Dire-diretso pa rin ho ang kanyang lakad. Walang wheelchair. O, di ba? So ngayon, itong si Mike Defensor, siya yung sumunod ni Marcoleta. Kaya lang, siya ho ay nagtangka na magkikipag-usap doon sa kanilang mga vlogger, mga DDS vlogger at saka sa mga media. Itong si Mike Defensor, siya ay pinigilan, pinagbawalan na makipag-usap doon sa taga-media at saka sa mga DDS vlogger. Galit na galit. Tapos ang sabi pa ni Kuya Park, naalala niyo ba si Kuya Park? Itong boy lighter, yung grabe talaga yung bunganga, di ba? Nag-i-incite ng sedation, yung talagang ang banat niya, talagang grabe talaga inciting to sedation yan Pero bakit itong si Kuya Park, hindi pa rin ito kinakasuhan hanggang ngayon? Di ba naalala nyo ba kapag merong sila mga rally, grabe yung bunganga nito nito ni Kuya Park. Pero yung latest na rally, wala itong si Kuya Park. Bakit si Ivan? Kasi allegedly, daw di umano, ginulpi itong si Kuya Park. Dami dang pasa ito. Di ba yan ang kumalat na balita? Kaya hindi natin nakita nung yung mga dumaan ng mga rally, itong si Kuya Park. So ngayon, or kanina, nagpakita na naman doon sa korte. So siya yung nag-post na sinapak daw na taga BJMP itong si Mike Defensor. Sana tingnan ito na taga NBI, sana tingnan ito na taga CIDJ kasi nga sumusubra talaga nga hindi naman ho sinapak itong si Mike Defensor. Siya lang ho ay pinigilan, pinagbawalan ng taga BJMP. So ito ang video kanina. For more details, let's watch this. Nakita ko nakita ko Sasaktan mo nakita ko Mukha yung ginagawa mo Dalawang beses na kami ni-raid na BJMP. Sir, bawal po sir. Ghost Mat Nam, yung Ghost Project, wala pa rin. O, di ba? Gonggong talaga Tapos napansin nyo ba or narinig nyo ba yung sinabi doon sa may gilid? Sabi niya, sinaktan daw si Mike Defensor. Sabi niya, huwag nyo namang saktan, huwag nyo saktan. Yung yung naka-sunglass na white color, yung nag-ingay doon sa rally na siya yata ay konsihal dyan sa QC, yung mukhang snatcher. Naalala niyo ba yon? Siya yung sumigaw doon na sinaktan daw itong si Mike Defensor. Gonggong talaga Klarong-klaro naman kasi na hindi siya sinaktan, kundi siya ho ay pinigilan lang. Alam niyo itong si Mike Defensor napansin niyo ba yung ginawa ni Marcoleta? Di ba? Dire-diretso lang siya sa paglakad. Kasi alam ho ni Marcoleta, siya ho ay abogado. Di ba? Asa ito ding si Defensor, if not mistaken, abogado rin, di ba siya? Di ba abogado rin itong si Mike Defensor? Pero mo kaya hindi niya alam yung batas. Itong si Marcoleta, alam na alam niya na bawal talaga magsalita. Ilalo na kapag galing ka sa trial. Di ba? Si Marcoleta, dire-diretso lang sa paglakad kasi alam niya yung batas. Itong si Mike Defensor, di ba, umipal, gustong magdrama, nagpapasikat, pa-victim mode, sabi niya, 2 beses daw silang ni-raid ng taga BJMP. Di ba kung talaga ni-raid sila ng taga BJMP, ibig sabihin, pinuntahan sila doon sa kanilang selda ng taga BJMP. Malamang sa malamang, meron silang kailangan doon na information or kinausap nila itong si Mike Defensor at saka itong si Marcoleta. Pero nag-assume kaagad itong si Mike Defensor na ni-raid daw sila na taga BJMP. O di ba? Nilalagyan nila ng utak-itats ang mga kautakan ng kanilang mga taga-sunod, itong mga DDS. Siyempre ang mga DDS naniniwala yan kaagad. Kaya pinigilan itong si Mike Defensor kasi bawal talaga yan. Ikaw ang magsalita lalo na kapag galing ka sa trial, di ba? So nga mga kababayan ko,
forward tayo. Dito tayo sa balita na kung saan kanina ko lang ito nalaman doon kay Coach Jarrett. Na ito pa lang si Pulong Duterte, meron na pala siyang warrant of arrest. Hindi natin nalaman. Nagkaroon dito ng news blackout sa Davao na meron na palang inilabas na warrant of arrest dito kay Pulong Duterte. Kasi nga nagkaroon na kasi ng arraignment. Diba kahapon, sinamahan pa nga siya, diba, ni Sara Duterte dahil sa kaso ni Pulong Duterte, yung ginumbag niya, binugbog niya yung bugaw. Kasi nga merong ginanon ho na pupukins itong si Pulong. Siguro hindi sila nagka-intindihan sa pupukins, siguro humingi pa ng extra na budget. Siguro lang. Kaya ang kanyang pinagbuntunan ng galit ni Pulong Duterte yung bugaw. At merong update sa kanyang kaso. Kahapon, nagkaroon na ng arraignment doon sa korte. Kaya lang ang point dito, bakit hindi natin nalaman na meron na palang warrant of arrest itong si Pulong Duterte? Ang ibig sabihin yan, kasi meron ng warrant of arrest, malamang sa malamang siya ay inaristo. Pero itinago lang sa media, hindi nagpakita. Siyempre, mapapahiya eh. So dito natin yan malaman sa balita galing kay Coach Jarrett. For more details, let's watch this. Mukhang umusad yung kaso ni ni Pulong. Mukhang umusad yung kaso ni Pulong pero hindi na i-publicize yung warrant. Oo. Pero yung criminal information, yung criminal complaint, mukhang natuloy. At nag-arraignment na si Pulong. Oo. Ni wala tayo nabalitaan mga kababayan. Ni hindi na leak yung impormasyon na yan. Ni hindi naglabas ba ng warrant ang Davao Court tungkol dito sa grave threat ni Pulong? Parang wala, do. Wala yatang nilik na ano eh. Well, siguro, nakakapagtaka lang na walang nalik. Bihira mangyari ngayon yan in this day and age. Lalo dito sa Pilipinas, napakadali mag-leak ng mga tao. Pero walang leak na naganap. Nagulat ako eh. Arraignment na niya. Ibig sabihin, nasa korte na. Arraignment na. Oo. Nagulat ako eh. Ito, pakita ko sa inyo. Saan na ba? Ayan. Nag-arraignment na siya, mga kababayan. Ayan o. 6 hours ago. 6:08 PM pinost ni GMA. Tignan, sinamahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa arraignment nito ngayong hapon. Nag-arraignment na. Ibig sabihin na i-file na yung kaso, malamang sa malamang naglabas ng warrant kasi hindi naman niya malalaman kung merong kung nasa jurisdiction na to ng korte kung walang warrant. Naglabas na ng warrant, sumurrender na siya. Sumuko na si Pulong. Malamang baka voluntary surrender. Nag-voluntary surrender, tapos yun, nasa arraignment na. Hindi na leak. Wala naglabas na impormasyon. Nakakagulat. Di ba naalala nyo nung election 2025? Bago, a few days before the election, mga 1 week or a couple of weeks before the election, si Pulong Duterte nanggulpi ng bugaw. Nag-hire siya ng pokpok, tinira niya yung pokpok. Pagtira niya sa pokpok, ayaw niya magbayad doon sa pokpok. Ginawang palusot yung driver, porque hindi raw binigyan ng babae yung kanyang driver. Ginawang palusot, ayaw niya magbayad ngayon ng pokpok. So instead na magbayad siya, ginulpi niya yung bugaw. Naka-video to. Lahat to naka-video. Tapos mga kababayan, akala natin wala na nangyari. Akala ko nga, baka patayin na yung nagreklamo eh. Diba? Inisip natin lahat. Baka patayin na, baka pataba na siya ng lupa sa Laod Quarry. Diba? Hindi natin alam kung ano nangyari. Tapos ito, magulat-gulat na lang tayo kanina. Arraignment na niya. Arraignment na.
Ibig sabihin, nag-file na ng kaso ang DOJ, ang prosecutor, nag-file na ng kaso ang prosecutor, naglabas ng warrant ang korte, na-issue ang warrant, sumurrender, or na-aresto, either of the two, di naman natin alam kung na-aresto siya o sumurrender, si Pulong, tapos ngayon, arraignment na. Hindi naman sa inaasahan ko na may leak, na mayroong magli-leak. Hindi naman yun ang iniisip na sabi ko. Ang akin lang, nakakagulat kasi, alam naman natin, in this day and age, ang daming mga warrant of arrest na nalilik. Kay Jason Sonsa nga nalik eh. Di ba? Yung kay Bato nalik. Kay Kibuloy nalik. Ang dami. Ang dami ng warrant of arrest na nalilik. Nalalaman muna ng social media bago lumabas sa mainstream. Pero kay Pulong, tahimik. Ano meron? RTC Branch 52, ayan o. RTC Branch 52, Davao City. Ayan o. Sa kasong grave threats na isinampa laban sa kanya ng negosyanteng si Chris Stone John Patria, negosyante. Pero hindi ko siya negosyante, bugaw ho siya. Tumangging maghain ng plea si Rep Duterte dahil sa jurisdictional challenge sa naturang kaso at sa information nito na may kaugnayan sa komprontasyon umano sa isang bar sa Davao City noong February 23, 2025. Anong jurisdictional challenge kaya iniisip nito? Hindi siya naghain ng plea. Ang court ang nag-enter ng plea for him. So, ang gagawin dyan, sasabihin ng court, dahil ayaw mo mag-enter ng plea, we will enter a plea for you, and the plea is usually not guilty. Oo. Pero kaya hindi siya nagsalita kasi sina-challenge nga niya yung jurisdiction ng korte. But it's too late. It's too late. Hindi siya nag-motion to quash eh. Wala na, nasa arraignment na eh. Nag-motion to, kung nag-appear na siya eh, sa arraignment. Ibig sabihin, impliedly, tinanggap na niya yung jurisdiction ng korte. Dapat nag-motion to quash siya. Pagka-file nung kaso, nag-motion to quash siya agad. Kung i-challenge niya yung jurisdiction. Motion to quash agad. Lack of jurisdiction over the person of the accused, lack of jurisdiction over the territory, mga ganun. Pero kasi alam nyo mga kabayan, kung sa Davao City nangyari yung crime, and I think sa Davao City nangyari yung crime, yung complainant is also a resident of Davao City, definitely may jurisdiction ng RTC ng Davao City dyan. Sabi ni SpongeBob, sorry question, bakit tayo nagcha-challenge ng jurisdiction sa mga kaso? Kasi yun yung pamamaraan para ma-dismiss agad ang kaso. Motion to quash. Yun kasi yung mga common reasons eh, para mag-file ng motion to quash. Either there's a lack of jurisdiction over the person dahil it can be an illegal arrest, the warrant is void or invalid, ano pa ba? Wrong identity of the person arrested. Marami yan eh, maraming dahilan yan eh. Basta mayroong kakulangan, may walang kapangyarihan ng korte doon sa tao. Pwede rin na walang kapangyarihan ng korte doon sa teritoryo, sa territorial jurisdiction. Kasi lahat ng korte may territorial jurisdiction yan. So, kung walang kapangyarihan, kung hindi nangyari ang krimen sa Davao City, hindi siya dapat sa Davao City i-file. Ganon. Kasi usually, ang krimen, ang jurisdiction ng korte ay nandoon sa lugar kung saan nangyari yung krimen. In the case of libel, kung saan natuklasan yung libel. So, ganun yun. Ganun yung jurisdiction niya. Minsan, kapag yung krimen ay naganap sa isang moving vehicle, let's say sa eroplano, sa bus, sa sasakyan, kung pag doon nangyari, pwedeng mag-file ng kaso sa kahit saan na dinaanan ng sasakyan. So, pwedeng from the beginning, sa point A, kung saan sumakay, hanggang doon sa destination, kung saan siya papunta. So, yun. Kahit saan doon. Kahit saan. So, halimbawa, nag-start siya Makati, papunta siya QC.
So, yung mga dadaanan doon, pwede doon. Kahit saan. But in this case, kay Pulong, from what I know, yung bar is sa Davao City, di ba? Tama? Sa Davao City yung bar. Tapos, nangyari yung krimen sa Davao City. So, ang may territorial jurisdiction dyan is yung RTC ng Davao City. So, that is branch 52. So, ano kaya, so kung yun ang kung hindi question ng territorial jurisdiction, ano kaya yung jurisdictional challenge nila? Sa person? Hindi natin, baka sa person. So, it's either there was an illegal arrest or the warrant is void or maling identity ng naaresto. You don't know. Malalaman natin yan kapag natapos na yung kaso. Pero kasi, mahirapan si Pulong dito, guys, kasi malakas yung ebidensya dito sa kanya. Malakas yung kaso against him. Naka-video eh. And kitang-kita talaga dun sa video na siya yung nagkokos ng grave threats. No joke. Siya talaga eh. Kitang-kita, guys eh. Oo, siya rin. Tapos may physical injuries pa yata yan eh. Hindi lang grave threats yan. May physical injuries din. So, ang hirap labanan nitong kaso na to. For sure, it's either makukulong si Pulong dito pag nagtuloy-tuloy to. Kaya nga dapat nag-motion to quash siya. Ba't kaya hindi nag-motion to quash? Hindi natin alam. Or baka nag-file nga ng motion to quash. Pero hindi pa nagdidesisyon ng court. Pero dapat nagdesisyon ng korte sa motion to quash eh, bago nag-arraignment. Anyway, malamang na-arresto na siya, nakapag-bail na to si Pulong. Ayun, si Pulong guloy do. Yan. Yan o. Di ba? Actually, may security guard pa dito sa tabi. Nakangiti si security guard, si ate girl nandito. Putol tong picture. Ayun, di pala. Ayun o, parang happy pa siya. Kumakaway pa nga tong isa eh. Oo. Makakaway pa yung isa kung sino man siya. Ang gagaling eh, no? Ang gagaling eh. Ewan ko ba? Hindi ko naiintindihan. May bail ang grave threats. Windy Grace. Oo. May bail. Bail is a matter of right. So hindi talaga pwedeng i-withhold except for cases that are punishable by reclusion perpetua. Yun. And it's discretionary upon the court. Kung mahina ebidensya, papayag ng bail. So yun. Anyway, so good news, at the very least, kahit na hindi naging public yung warrant of arrest niya, at least na-arraignment na siya. Ayan o, unang nagsampa ng reklamong physical injuries and grave threats sa DOJ si Patria noong April 2025. Ayan. So, good news. Tutuloy yung kaso. And I think this is an open and shut case. Madali lang to. Open and shut case to, mga babayan. Makukulong to si Pulong. No joke. Ano bang penalty ng grave threat? Wait, tingnan natin. Ang penalty nito. Arresto mayor. 6 months. Yan. 1 month and 1 day to 6 months. And a fine not exceeding 100,000 pesos. Maliit lang. 6 months lang. Pero at least makukulong siya na 6 months. Di ba? Oo. At least makukulong siya na 6 months. Yun na yung Kasi open and shut to, guys. Kapag na-dismiss tong kaso na to, ewan ko na lang. Hindi ko... I don't want to say na naging bias ng court, but, I don't know. Pero malabong open and shut to. Kasi meron ka ebidensya eh. Matibay ebidensya. Kitang-kita. Anyway, tingnan natin.
Mhm. Okay. Not only that, mga kababayan, isa pa po, mga kababayan, meron ding itong si Sara Duterte. Sumagot na rin doon sa grave threat na kaso niya sa DOJ. Di ba 3 counts yun? 3 counts of grave threat. Tapos, aggravated pa by the Cybercrime Prevention Act. So, tataas siya ng 1 degree higher. So, kung arresto mayor siya, ang mangyayari, magiging prison correctional after. So, 6 months to 6 years. Oo. Prison correctional. Oo. Parang yun yata. Anyway, I could be wrong. Research nyo na lang. Pwedeng mali ako doon kasi matagal na yung crime law 1 ko eh. Anyway, pabalikan ko na lang sa codals ko. Anyway, so yun, nagsumagot din siya sa grave threats. At nag-file din siya ng, tulad nito, kaka-file lang ng kaso the other day, di ba? Ng kasong grave threats. If I'm not mistaken, kahapon lang nga yata or the other day. Kaka-file lang. Tala ba siya, mabilis. Motion to quash agad. Ganun ho kasi talaga yun. Habang hindi pa naglalabas ng warrant, kaka-file pa lang ng kaso, habang hindi pa naglalabas ng warrant, file ka agad, motion to quash. Huwag mo intayin yung arraignment. Kapag inintay mo yung arraignment, wala na, too late. Oo. Feeling ko, iniisip nito ni Pulong na, hindi, papaboran ako ng korte. Duterte ako, Diyos ako ng Davao City. Na yun, umabot na siya sa arraignment. Di na siya makapag-file ng motion to quash. Ito yung sabi ng DOJ dyan, mga kababayan. Pakinggan natin sinabi ng DOJ. Uy, ba't walang sound? Maglagay ka naman ng sound, boy. Refresh natin. Yan. Ba't walang sound? What happened? Meron niyo ba? Wala, no? Kasi dito. Aware that the National Prosecution Service had already issued the resolution in the case involving the Vice President Sara Z. Duterte, and that the information has already been filed before the courts of Quezon City. We just received information that the court had already received motions to quash coming from the defense, and the prosecution was given a period of 5 days within which to file its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself, it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we have not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash. We have not received our copy yet of the motion. We just were forwarded a copy of the order of the court. No, the order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So dapat ganyan most kabilis. likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Will file your comment or reply. Is the DOJ hopeful or confident that the court will rule in your favor po? Well, I can Si Eden Santos ba yun? Parang kaboses ni Eden Santos no? Hindi ko alam kung si Eden Santos yan, pero parang kaboses ni Eden Santos. Ang tanong is, are you confident that the court will rule in your favor? Napaka-presumptive naman ng DOJ kung sasabihin lang, oo, kakampi sa amin ng DOJ, ang korte. Hindi na sasagutin yan. Si Eden Santos yun, kaya palang tanga-tanga ng tanong eh. Si Eden Santos pala. Will file your comment or reply. Is the DOJ hopeful or confident that the court will rule in your favor po? Well, I cannot diba? speak for how the court will rule. However, we will be filing our comment to as soon as we see what the basis is of the defense in asking for the quashal of the information. Malalaman lang namin yan pag nakakuha na kami ng kopya at batay dun sa sagot na dun sa motion or mga allegation, yun ang sasagutin natin. So
kung huhulaan ko yung dahilan ng motion to quash na yan, malamang sa malamang, ang nakasulat dyan, kung ano yung isinulat ni Sara Duterte nung nilabanan niya yung PNP sa DOJ, sa prosecutor, na ang sinabi niya, ang sabi ni Sara Duterte, the Vice President is the President in reserve. And in the same way that the President is immune from all suits, the Vice President is also immune from all suits. Ibig sabihin, kung ang Presidente bawal kasuhan, ang Vice Presidente din dapat hindi rin dapat kinakasuhan kasi President in reserve daw siya. Anyway, sige, bahala na, di ba? Pwede rin yan yung sa impeachment kasi it's a subject of the impeachment trial. But again, mga babayan, walang issue yun. Walang issue yun. Hindi yung issue yun. Na-discuss na natin ito na isang araw. Magkaiba ho ang impeachment, magkaiba rin ang criminal cases. So, hindi ho yan, walang jurisdictional issues dyan. So, hindi namin masasabi kung ito ba'y kung ano ang grounds, no? Hanggat hindi namin nakikita at hindi namin maaring hulaan, no? Although we are hopeful that we will be able to give a comment to that said motion. Sir, may sinasabi po kasi last week po ata or earlier this week na si hindi Eden daw na- po pwedeng ma-prosecute si VP Sara kasi may impeachment offense po. Yung kaso po niya ay impeachment offense din po. Can we get your comment on that, sir? Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now, no? This is before the regional trial court. The ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang Right. Sir, last question for me po. Si Palace Press Officer Claire Castro, she said kulang daw po yung grave threats na final po. Naniniwala po siya na yung statements po na sinabi ng Vice Presidente ay nagsasow po ng hatred at Marcos and First Lady. Baka may comment po on DOJ, sir. So, is it tantamount to saying na dapat may inciting to sedition? Sir. Well, that I cannot try to determine the reasoning of the palace spokesperson. However, we base it on the evidence that we have, and based on we had mentioned that it is not inciting to sedition, no, when these are just mere utterance or speeches, no, when it is not proven that the accused or the defendant is publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yun po ang pananaw ng ating palace. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Yun. So dito ngayon nagbangga ang sinabi ng palasyo at saka ng DOJ. Which goes to show, mga kababayan, na hindi kontrolado ng executive ang DOJ. Kasi mga kababayan, kung maalala nyo, kaninang umaga, si Yusek Claire, sinabi niya, na kulang pa ang kaso laban kay Sara Duterte. Dapat daw hindi lang daw grave threats. Dapat daw ay kasama pati ang inciting to sedition. Ito yung sinabi ni Yusek. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte. So sinampahan din sila ng DOJ. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din
naisampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, Okay, sa tama. impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Right. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa RPC. Revised Penal Code. Correct. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Ayun. Mga kababayan, kasi tulad nga na sinabi ni si Claire, magkaiba ang nature ng impeachment, which is a sui generis proceeding, sa criminal case, which is a judicial proceeding. Kasi, sa impeachment, mga kababayan, hindi na dito tinitingnan yung elements of the crime. Although nag-a-allege ka ng krimen, pero hindi mahigpit ang standards na inilalapat mo doon sa grave threat. Pero dahil nag-allege ka ng grave threat, kailangan mo rin patunayan yung elements nun. Pero hindi siya ganun kahigpit. Kasi ang tinitingnan diyan is the fitness of the official to remain in office. Sa Tagalog, ang pinag-uusapan dito sa impeachment ay kung dapat bang manatili ang opisyal na nakaupo sa kanyang posisyon. Which is different. Iba po kasi ang nature ng criminal case. Sa criminal case po kasi, ang nature niyan ay to penalize crimes. To penalize crimes. So, ang mangyayari dyan, kapag ikaw ay nahatulan ng guilty, makukulong ka. Yun yun. BJ Cans, hindi rin siya civil eh. Kasi sa civil proceeding, kailangan merong damage eh. So hindi rin siya civil proceeding. It's really sui generis. It's a different animal altogether. So there's civil, there is criminal, and there's impeachment. Ganon siya. Oo, ganun siya. So, ayun. So, tsaka sa impeachment, mga kababayan, yun nga, dahil ang aalamin mo lang ay kung fit bang mamuno ang tao na ito, ang pwede mo lang ihatol dyan ay tanggalin siya at perpetual disqualification. Yun lang ang pwede mong hatol dyan. Wala nang iba. Nasa Constitution din naman yun. Nakasulat din yun. So, sa impeachment, hindi ko alam kung kaya wala akong issue yung impeachment proceeding, tapos kasabi niya yung criminal proceeding. Hindi yung issue yun. At saka wala ring may mga nagsasabi may double jeopardy daw dyan. Wala akong double jeopardy. Walang double jeopardy dyan. Ang double jeopardy, mga kababayan, ay kung ang isang individual, ang isang tao ay kinasuhan sa dalawang magkaibang krimen, pero iisa ang facts. So, hindi yun yun. Or, kung nahatulan na siya at na-serve na niya yung kanyang time, nakulong na siya, na-convict na siya,
tapos kakasuhan uli siya using the same facts. Yun ang double jeopardy. So, hindi ho mag-a-apply yun. Hindi mag-a-apply sa impeachment ang double jeopardy. Tuloy natin to. Sabi ko nga, kulang pa yun. Yan, kulang pa raw. Oo. Thank you, Yusek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Yun. Yun yung yun yung sinasabi, yung tinanong kanina ni Eden sa sa DOJ. Na tama ba, kontra daw yun sa sinabi ni Yusek Claire. Actually, mga kababayan, I think, personally lang to personal, and dahil hindi ko naman nakita yung ebidensya pinag-aralan ng DOJ, and of course, sila yung abogado, they have more wisdom than I do pagdating sa ganyan. Pero with all due respect sa DOJ, I think they played it safe. I think they played it safe. Kasi sa inciting to sedition, may mga iba pang elemento dyan like merong seditious act. Ibig sabihin, meron ng nagaganap na sedisyon. At ikaw ay nanghihikayat na sumali dun sa seditious act na yon. Kaya siya inciting to sedition. If I'm not mistaken, meron dun sa provision na without necessarily being part of sedition, of the seditious act. Parang ganun Oo, sa inciting to sedition. So yun. Medyo mabigat kasi na element yun So ibig sabihin, dapat meron na munang seditious act at ikaw ay nanghihikayat na sumali ang taong bayan doon sa seditious act na yun. For example, CPP-NPA. Yan. Gusto nilang i-overthrow ang gobyerno, di ba? It's a seditious act. Meron silang NPA, which is technically a group that is committing the crime of sedition. Dahil gusto nilang i-overthrow ang gobyerno. Ngayon, kung ikaw ay naghihikayat ng mga tao para sumali sa CPP-NPA, ikaw ay inciting to sedition. Yun. I think nag-play safe ang DOJ. Although sinabi rin naman ni Yusek, she won't go against the decision of DOJ. Pero I think there is inciting to sedition. Baka naisip lang ng DOJ, may hirapan tayong i-prove yung seditious act. So, kaya siguro nag-play safe sila. Sa grave threats na lang muna. Kasi at least mas madali mo ma-prove, mas madali mo may papanalo yung kaso. Pero I would venture into saying that I agree kay Yusek Claire na nung sinabi niya na parang kulang. Pero dahil mahirap nga patunayan na meron nga bang sedition na nagaganap, nag-play safe sila. But again, this also proves, mga kababayan, na contrary doon sa sinasabi sa impeachment, mga kababayan, di ba naalala nyo si Attorney Vinduan? At saka si Attorney Narvasa. Sabi nila, hindi ba ang presidente siya ay merong executive control over DOJ? Sino ba ang presidente? Sino ba ang sekretary ng DOJ? Saan ba nagre-report ang DOJ? Sino ba ang may control sa DOJ? Kanino ba nanggagaling ang budget ng DOJ? Etc. etc.
So ang ending nila, ang naging ending dun sa inquiry na yun, mga kababayan, merong anggulo ng may anggulo ng political persecution yung nagaganap na impeachment. Lalo na isinama yung grave threats dahil kontrolado ng presidente yung NBI. Kontrolado ng presidente ang DOJ. Kaya yung pag-iimbestiga ng DOJ at NBI sa grave threats case ni Sara Duterte ay isang isyung political. It's political persecution, not an honest-to-goodness investigation of a crime. Pero dahil dito sa ginawa ng DOJ, mga kababayan, makikita natin na hindi kontrolado ng Malacanang ang DOJ. Mali ang sinasabi ni Atty. Narbasa at ni Atty. Binluan sa impeachment trial. Na porket si PBBM ang presidente at siya ang merong executive control over the agencies under the executive, it doesn't necessarily mean na he can use these agencies to politicize any person and specifically the Vice President. Ito nga, ikumontra kay DOJ. Di ba? Malacanang. Sabi ng Malacanang, parang kulang. Parang kailangan ng inciting to sedition. Inciting to sedition. Anong sabi ng DOJ? Hindi na, grave threats lang. Wag na ho nating dagdagan. Okay na yan. Diba? So, ibig sabihin, wala talagang control. Walang control. Iba naman yung oversight, BJ Cans. Iba yung oversight. So, ang importante kasing angulo dyan is the control eh. Yung kasi yung ano dyan eh. Dahil ang angulo nga nitong sila Binluan tsaka si Narbasa, dahil yung presidente ang biktima, ang sinabihan ng ganitong mga banta, ginagamit ng tinake advantage ng presidente para ipitin si Sara Duterte. Hindi naman kasi ganun yun. Hindi ko ganun yun. Okay, so before tayo magpapatuloy sa ating mga talakayan, atin muna hong i-announce o i-acknowledge kung sino ang nanalo sa ating pa-contest ngayong araw, ang most like comment. So nanalo sa ating pa-contest ay galing ho sa comment ni Christy Sugaldito. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 31 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, tama si General Torre, kailangan may disiplina sa pagtapo ng basura kung mahuli. Kailangan may parusa. Which I agree. Diba yan po ating pinag-usapan doon sa ating last vlog tungkol doon sa maraming basura after po sa Bagyo, 'di ba? Ang dami talagang basura doon sa Manila Bay. Grabe talaga 'di ba? Grabe yung paninira ng mga DDS. So kanilang ini-highlight yung basura. Pero yan ho ay malinis na ngayon. Yes, nilinisan na ho yung area na yon. Wala nang basura. So 'di ba sabi ko pa nga sa ating Facebook account, post ko doon na sana patawan ng 1 buwan na pagkakakulong kung merong mahuling na nagtapon ng basura sa hindi tamang lugar na pagtapunan ng basura. Diba sabi ko, sana ikulong ng 1 month at saka merong penalty na 100,000 pesos. Or, meron akong tanong doon, or dapat mas mabigat pa ba dyan? Diba yan ang patanong ko? So, tama ho ang sinabi ni General Torre. Kailangan talaga na may disiplina sa pagtapon ng basura at kung mahuli, kailangan may parusa. Okay? So, congratulations kay Christy Sugaldito. Siya ang nanalo sa Antipa Contest na most like comment. So, ang second, na meron ding marami na nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Mary Luna Yurag. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 24 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, wala na tayo katahimikan kung ano-ano sinasabing panira sa Pangulo natin. Grabe mga DDS, sobra ang sama nila. Sinabi mo pa, talagang gonggong ang mga DDS kasi yan ho ang kanilang trabaho. Siraan ang gobyerno natin, siraan si President BBM. Yan ho ang kanilang goal. Yan ho ang kanilang mission. Kasi gusto nila na matanggal sa pwesto si President BBM at saka i-install yung kanilang poon na gonggong na walang ginagawa kundi paninira lang sa ating gobyerno at sa bansang Pilipinas, yung kanilang BP na si Sara Duterte na napakatamad naman at saka kurap na opisyal. Yun kasi ang gusto nila na maging presidente, di ba? Kaya wala silang ginagawa kundi manira lang kay President BBM. Okay?
Mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, ibabakita ko muna sa inyo itong trinabaho ng ating President BBM. For more details, let's watch this. Sandamakmak na basura rin ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya na patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura kabilang na ang waste to energy. Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura. Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapektoan niya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure. Look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha. Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa. Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang waste to energy strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution. Now, what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Yeah. Gayunman, tuloy anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha. Lahat ito, yung dredging, as I said yesterday, 12 years na, di tayo nag-dredge. Ngayon pa lang tayo nagde-dredging ulit. Itong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar. Kahit minsan, ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities. Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So that's of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema eh. Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya, agree naman ako doon, pero kailangan din meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No, kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, naglilinis na lang tayo ng ganito. No, hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito. matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Para mapakinabangan ang mga basurang yan, inaayos na ng pamahalaan ang Waste to Energy Initiative para i-convert ang kinokolektang basura sa kuryente. Gumagana na ngayon ang nasa 196 na trash traps ng DENR para sa maayos na pangungulekta ng floating debris sa mga ilog at waterways. Nasa 1,500 na Estero Rangers at River Warriors na rin ang nakadeploy para naman tumulong sa cleanup activities at paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector.
kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At, pero, kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan, at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura. Aminado si Armando na hindi madali ang kanilang trabaho sa pagkukolekta ng nakalutang na basura. Pero okay na rin basta may kita at makatulong sa kalikasan. Ang sistema po kasi niyan, hahakutin namin ngayon, mawawala, maubos na. Mga isang araw lang, 2 araw, nandiyan na naman. Nagpaalala naman ang Malacanang sa mga kinukuha para magtrabaho sa paglilinis ng mga basura na gawing maayos ang kanilang trabaho. Mayroon daw kasing ilan na pang photo op lang ang ginagawa. Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hina-hire para kahit paano ay meron kayong mapagkakitaan. Pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hina-hire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Sa harap naman ang pananatili bilang evacuation centers ng nasa halos 300 eskwelahan sa bansa, bunsod ng pananalasa ng bagyong Maymay, Luis at Habagat, sinabi ng palasyo na pinalalakas ng gobyerno ang pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito po, ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinaplansya na ng pamahalaan ang pagsusulong ng Waste to Energy Initiative para mapakinabangan ng mga basura. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, kayang makapag-generate ng 200 megawatts ng kuryente ang nakokolektang 9,000 tons ng basura sa Metro Manila kada araw. Ini-evaluate na raw sa ngayon ang tatayuan ng pasilidad sa Rizal, Navotas at Tondo para rito. Pero titiyakin ang pagsunod sa environmental requirements para hindi makadagdag sa emisyon. This is a generation project, so it does not require any GAA kasi energy is a deregulated industry on generation. So yung mga proponents natin, ang gagastos, babayaran lang natin siya sa energy na produce niya. Ipinagputos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng social protection coverage para sa mga contract of service o COS at job order o JO workers sa gobyerno. Sa bisa ng Administrative Order No. 43, papayagan ang voluntary deduction at remittance ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig mula sa kanilang sweldo kung may paunang pahintulot ng empleyado. Batay rito, dapat itong i-facilitate ng employer sa mga sakop na ahensya kabilang ang national government agencies, GOCCs at state universities and colleges. Inaatasang magtatag ng mekanismo para mapadali ang paglahok ng COS at JO workers sa mga programang ito. Hinikayat din ng mga local government unit na sundin ang nasabing probisyon. Sumigla ang pananaw ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong makapagtala ng 14-point increase noong June 2026. Base sa pinakuling survey ng social weather stations, tumaas sa +1 o neutral ang net satisfaction rating ng administrasyon kung saan 42% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa performance ng pamahalaan. Ipinakita rin ng survey na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa ilang pangunahing programa ng pamahalaan, partikular sa pagbibigay ng basic education sa kabataan, pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon, pagtulong sa may hirap at paglikha ng oportunidad sa trabaho. Nakakuha rin ng positibong marka ang administrasyon sa mga larangan ng science and technology development, housing programs para sa may
mahihirap, food security, pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea at pagpapabuti ng public transportation. Ayon sa SWS, ang pag-angat ng rating ay nagpapakita ng patuloy na pagbuti ng pananaw ng publiko sa ilang mahahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan. Okay, so kanina talagang sumabog ho yung Facebook, yung social media. Bakit siya, Ivan? Kasi di ba nakita natin sa balita na itong si NBI Director Attorney Melvin Matibag pumunta doon sa Davao. Yes, pumunta ho ng Davao kasi meron silang operasyon doon. Itong mga DDS, abay, nag-assume kaagad. Siyempre, takot na takot ng aligaga. Talagang hindi sila mapakali kung sino yung huhulihin ni Melvin Matibag doon sa Davao. Pag-aakala nila, itong si Bato de la Rosa. Kasi nga diba, yan yung mga pictures na ipinakita ng ating mga kakilala na mga vlogger. Yung ulo ni Bato de la Rosa. So, ang ipinunta pala ni Matibag doon at ng taga NBI ay yung steel factory na huli. Kasi nga, substandard ang kanilang produkto doon, substandard. Tapos ang kanilang produkto doon, meron ding isang I'm not sure kung anong tawag diyan mga kababayan, para nakakasira siya eh. 'Di ba? Kung yan ho ay malanghap ng mga workers nila, nakakasira ho sa kalusugan. So ayon ho sa balita, yung mga workers doon na 100 plus yata yon, 143 ba or 173 lahat ng mga workers, yun ho ay ginsave ng taga NBI at ng ating kapulisan. Pero sana lang na yung mga workers doon sa steel factory, siyempre wala na silang trabaho. Sana sila ho ay tulungan ng ating gobyerno na magkaroon ng trabaho. Sana, yan ho ang gagawin ng ating gobyerno. But I am sure na hindi sila pababayaan ni President BBM. Okay? Diba talagang nagulat ang mga DDS eh. Kasi nga diba, na-post din ako kagabi na sabi ko, bukas may bad news. Ready na ang aking popcorn. Siyempre ang mga DDS talagang natakot na merong mangyayari na naman. At saka itong mga DDS, naku, makakarma na naman. Diba? Yan ang post ko kagabi. So kanina nga, may nangyari, diba, nakarma. Yung si Mike Defensor. Ngayon, meron din nahuli doon sa Davao City. So yun ho ang operasyon ng taga-NBI. Takot na takot ang mga DDS. Sana si Bato de la Rosa ang hinuli. Sana matuloy na. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Attorney Melvin Matibag. For more details, let's watch this. Personally, and I'm sure madaming mga kababayan natin who feel the same way, ngayong taon ka lang talaga namin nakilala. Putok na putok ang pangalan mo, NBI Director. No? So, first of all, of course, you are married to Kong Ann Matibag. Yes. Ang aking tanong dyan, syempre, ang ating mga pasweetams, kailan ang huli nyong date? Nag-movie date na ba kayo? Si Attorney Lorna Kapunan, manonood daw ng Odyssey. Paano ba kayo nagde-date? May naka-reserve kami, manonood kami ng Spider-Man muna. Pero sabi ko Odyssey. Pero last night, we're together, nag-pickleball kami. That's part of our date na rin. Wow, very physically active. Pero let's say, yung isa, like ikaw, gusto mo Odyssey, siya gusto niya Spider-Man. Sino ang masusunod? Alam mo na ako sino. sa NBI lang ako director, pero sa bahay namin yung asawa ko. Ayun, director, sumusunod ka sa batas na a happy wife, happy life. That is my love language. Yan ang number 1 na batas sa mga married couple. So, syempre pag-appoint po sa inyo as NBI director, madami kayong kaibigan before that. And usually kapag na-appoint ka sa powerful position, dumadami ang kaibigan mo. Pero ang question ko sa iyo, dumami ba ang kaibigan mo o kaaway mo nung kayo ay na-appoint na NBI director? I don't know. Pagka tinignan mo yung mga galit sa ginagawa natin, you will say dumami yung kaaway mo. Pero publicly, very surprising, Attorney Jess, kasi pag Wednesday, I go to Baclaran, tapos Sunday, Saturday naman, pag may time, I go to the mall. So far, wala namang yung mga galit sa akin sa social media. In person, wala naman. They're very accommodating and very encouraging yung mga sinasabi nila. Nagpapa-selfie, nagsasabi na just keep doing what you're doing.
Kasi alam mo naman, yung pamantayan ko nga sabi, dumami yung kaibigan. Alam naman ng mga kaibigan ko kung ano yung pagkatao ko even before ako napunta sa NBI. Bago ka pa napunta sa NBI. And bago ka ba napunta sa NBI, sir, nasaan ka ba? Siyempre, meron kaming mga onting alam. Like, naging cabinet secretary ka for, I think, 3 to 4 months. In the twilight of the Duterte administration. That's right. Naging NTC din po kayo. Pero before that, paano kayo napasok sa gobyerno? Well, actually 2005 I was appointed by former President Gloria Macapagal Arroyo sa LLDA. So director tayo dyan. Then in 2010, pero 2008, terminal manager ako ng T3, kasama ko rin sa isa sa mga nagpasimula ng Terminal 3. Then eventually naging general manager ako ng Manila International Airport Authority. But after noon, private practice ako. May law office talaga ako, Attorney Jess, sa BGC. Actually, yung law office ko since 1999 pa. Anong name ng firm? Matibag and? Dati, or nandun yung Matibag and name ko. Matibag? Dati, andun yung name ko, but inalis ko yung name ko. Pag nasa government ka, you have to remove it, no? Pero I continue to be parang doon pa rin yung office. Of counsel, consultant. Actually ngayon hindi rin pwede because of my Parang position. kaibigan lang. So gano'n na lang ngayon. Ano. I make some advice. No? Siyempre as a lawyer, lagi naman tayong... So dalawang posisyon or tatlo and then pahinga law firm. Law private. firm, yeah, private practice. Yun naman talaga yung... Saka teaching din. I'm teaching sa law school. Sa Universidad de Manila, nagturo ako, San Sebastian. Then ngayon, yung bago ako na-appoint talaga, I'm the Dean of the Lyceum Alabang Law School. Wow! So, Dean ka din pala. Dean ng College of Law. Ako yung nagsimula. Founding Dean on the second year dapat ngayon. Then yun na nga, Cabinet Secretary, tsaka President CEO ng NTC. But yung entry point ko talaga ng 2016 is not position in the government but as a Deputy Secretary General of the ruling party at that time, which is PDP Laban. Ayun, nung panahon ni President Duterte. Yes. Okay. Pero mamaya, may tanong ako dyan. Mamaya pa naka-line up na dito. Pero so 21 years since 2005, parang in general, 2 decades na pala in public service or in government service, no? Nung NTC, may na-research ako na although hindi yata na pangalanan noon, may sinabi noon si Senator Win Gatchalian nung hindi pa siya Senate President. So I wanna confirm it with you na meron daw nagkwento sa kanya or nagsabi sa kanya na presidente ng NTC na may kalokohan or problema nga doon sa national grid. Tama ba yun? Well, alam mo, I have to... Ikaw ba yun? Well, actually, ako yung presidente na yun, no? And I will admit it kasi napakahusay ni SP Win Gatchalian. Very serious siya dyan sa trabaho niya. At that time, he's the chairman of the Joint Congressional Energy Committee. So, sila ni Senri sa very active dun sa issue na yan because we know that it's under concession eh. So, nung naging presidente ko ng National Transmission Corporation, one of my crusades dun sa position ko dyan is ibalik yung systems operation from the private to the government. Okay. So, medyo sa akin issue sa akin that is being controlled by... Yung national grid. The national grid. Okay lang yung development, yung improvement yan, but the systems operation, para mas maging malimanize natin, yung systems operation sila yung nagtatraffic ng kuryente. Opo. Coming from the power plants, saan nila ipapadala. Kung gusto nilang i-brown out dito sa lugar na to, they can do that. So parang national security issue. It's a big national security issue kasi it's a 60-40 company, which the 40% is a nationalized company of China. Okay, Chinese-owned in a sense. Yes. Pero it's not, baka naman maging issue na parang takot sa that's not true. Parang I strike a balance because if you will look at the history nung pagiging partner ng PDP Laban at the Communist Party of China, I was the Secretary General of PDP noon. And you had good relationship? We have good relationship at ako ang nag-craft nung agreement na yan. Na hanggang ngayon, it's still existing. Although I'm no longer PDP. With PDP Laban. Puntahan natin yan mamaya. Pero ang point dun sa NTC is, yun lang, na you gave your very professional public service opinion na may national security issue, regardless kung China yung owner or not. Kasi nga gusto mo, mabalik sa public control. Yes, tsaka you go to any other jurisdiction, to any other country, Attorney Jess,
wala na pumapayag na nag-ooperate ng power grid ninyo, ang nagsisystem operation is a foreign national or private. Dapat Laging sa talaga, government yan. State Yeah. or the government. Yes, yes. Okay, so that was your NTC experience. Mahaba din yun. Yung sa pagiging CABSEC nyo po, ang cabinet secretary inabolish noong 2022. Tapos binalik ngayon nung inappoint si Secretary Benhur Abalos. Yeah. Ang dating sa tao, and kahit sa akin, na pag CABSEC ka, you have to be really close with the president to be appointed as CABSEC. And President Duterte yung panahon na yun. So, were you really close with the president? Paano ka napunta sa CABSEC? I don't know kung baka sabihin kong close tapos sasabihin nila hindi naman close no? Siguro it's because of my experience and my work as a secgen of the political party. Okay. Pero may ano yan may side story yan Baka dito ko lang makwento publicly. Ano side story? Hindi ko alam yung tanong na sasabihin ko kasi hindi ko alam yung side story. Ito yung story yan. At sigurado, pag ito lumabas, mababash na naman tayo rito. Sabihin na naman. Actually, I was supposed to be appointed as the chairman of COMELEC. Okay. Bago, nung nabakante yung chairmanship ng COMELEC. Si Chairman George Garcia ang na-appoint eventually. Hindi. Si attorney sa Idamin. Okay. Sa Idamin. So, si Carlo Nograles was appointed sa Civil Service. Then Stol was appointed sa COA. If you recall that, yes. Yes. At tapos, ang commissioner na kasama noon, si Attorney Neri and si Attorney George sa commissioner sila. Opo. So, that was unofficial naman na usapan as part of the political party. Okay. So, when I was not appointed na COMELEC, for some reason, as chairman, may nilagay silang iba. So ito naman, sinabi naman talaga sa akin directly nung mga nandoon nung time na yan nung mga officials na nandoon, kinausap nila ako. Ano sinabi? So sabi, mag-CABSEC at least you get to work with the president. Okay. At least on the last few months, malapit ka. Well, literally, pagka-cabinet meeting, mga one seat apart lang naman kami. So malapit talaga. Kung physical yung pag-uusapan, so okay lang naman. So okay And naman. what's the work? What's the work as a CABSEC? Ano ginagawa ng isang cabinet? May mga cabinet clusters So umuupo ako lahat dyan. So may security cluster, economic cluster. So parang Anong difference it's with like a secretary ng corporation. Okay. It's like Anong difference with the corporate executive secretary? Yun yung nagugulan yung mga tao, especially with the appointment of Sec Benhur. Well, the executive secretary, alam naman, ang term is the primus inter pares, no? Little president. So siya talaga lahat yan, na ganyan. Then the cabinet secretary, kung ano yung binibigay sa yung trabaho. But mostly at that time, para ka talagang corsec. Okay. You do the agenda. Corporate secretary, agenda setting. Agenda setting. House cleaning, housekeeping. But there was a time, historically, na yung cabinet secretary, very powerful, like Rene Almendras, alam mo naman yan. Then Jun Ibasco. So may mga binigay, mga dinelegate na powers. With me, ano na yun, as basic. It's more on, para kasing from Transco, medyo tinas ka. At least you get to go out of the administration as a secretary. At least pwede ka na rin tawaging secretary, di ba, somehow. Pero after nun, hindi ka na namin yata nakita or narinig until naging NBI director ka. Sa ano po to, public. So, ano nangyari between 2022 to maybe 2025? Who were you before NBI? Well, yun na nga, private practice. Balik sa private practice. Actually, before ako nakuha na din, na-recruit na maging din ng Lyceum Alabang, I'm planning to build a bigger law office physically. And, Okay. Sa BGC rin. So, meron na kaming space na binubuo. I have my new set of partners and lawyers. So, naito muna yun. So, nag-NBI muna tayo. To kapos. Pero, ang tanong ko sa'yo, NBI director, paano na-offer? Or how did that materialize naman na NBI director? Paano ka kinausap ng administrasyon? Well, actually, early on, since day one of the PBBM administration, I will say, nag-apply talaga ako. Okay. I want to work with the administration of President Bongbong Marcos. So, nag-apply ako day one. Kung ano yung position na in-applyan ko. So, hindi tayo nakuha. So, Hindi pa nagmamaterialize. Hindi nagmaterialize. Again, I will say, always in God's time. No? God's timing. So, ako, I do my thing. Nagsusulat din ako sa dyaryo. Columnist din ako sa dyaryo. So, marami kong ginagawa. So, opinionated ka na pala noon pa. Well, kaya sa mga press ko nyo, opinionated. Medyo may ganun. So, yun yung nangyari. Then, it happened so fast talaga. Nitong January lang,
I think the opportunity came na NBI. So nag-apply pa ako ombudsman pala, no? Ay, really? I didn't know. Sa Nag-apply ako. JBC, dumaan kayo sa Dumaan ako proseso. sa JBC. Dumaan kayo sa So proseso. nung hindi ako nasama dyan, na-qualify, so sabi ko, ito na, talagang bubuhay ko na yung law office, then I'm enjoying being a dean. Sabi ko, alagaan ko tong batch na to hanggat mag-bar. So, tapos, May tumawag. Tumawag kung interesado or what. Sabi ko naman, na ako naman ay binapply. So, sabi ko, sige, mag-apply ulit ako. So, but this will be the last time. Kung hindi talaga, sabi ko. So, parang hindi talaga sa atin. Yes. Tapos nag-materialize. And mabilis. Ito na tayo ngayon. And by God's timing, ang dami mong ginagawa. Although madami namang nagawa ng NBI, very professional in my own assessment. No? Pero syempre, it's just that this year parang jam-packed talaga yung mga pinagagawa ng NBI. That is true. No? I'm very fortunate na dumating ako sa NBI with men and women na very professional. Iba talaga. Meron talaga silang mga talent talaga to do things. So, well, but just like any organization, meron mga concerns, di ba? Pero ako, I will say na I'm very happy with the team. So, totoo ngayon, we are averaging 200 to 220 operations a month. So, ganun karami yung ginagawa. Pinapizza mo ba or nilibre mo ba sina NBI agent Mark Calilong at si Attorney Lotok for their very professional, malumanay performance kahit na parang ginigisa sila? I'm sure sa NBI, how are they being treated? I'm sure celebrated naman. I have to transfer sa ibang region si Agent Lotok, si RD Lotok. So, nilagay ko siya sa Tacloban for security reasons, ano. So he used to serve as a BARM. So nilagay ko siya sa Tacloban. Okay. Yun yung hometown niya. Si Agent Calilong naman, hindi ko pinapizza pero meron akong gift check ng buffet for 10. Sabi ko, sa'yo na to, i-treat mo yung family mo. Buffet. Okay, ang sarap ng kain niya. At least, di ba? Meron akong itatanong mamaya related sa mga senador, pero teaser muna, mamaya ko pa itatanong. Dito tayo sa medyo parang mabilis ang sagutan. Just asking tayo. Mabilis na sagutan lang po, just yes or just no. But if you want to explain, I will not prohibit you. Hindi naman to cross-examination or Parang yes, yes or no. Oo, hindi to misleading. You can expound if you want. Ito na yung gusto kong tanungin kanina pa kasi nga natanong natin yung talambuhay nyo ng kaunti, no? First question, DDS ka daw noon? Or hanggang ngayon? Well, it depends how will you define DDS, no? Yes or no? No, because I'm a person who loves the mandate. Okay. Ang sa akin, kung sino yung nasa poder, we have to respect and support. Kahit hindi mo siya binoto. And to tell you honestly, hindi ko naman binoto si former President Duterte. I campaigned for Mar Rojas. Ayun. But when they call me to help, I help because I want the government to succeed. Why? Because it will redound to everybody to maging successful yung administration. And you were an appointee as well nung panahon pa ni GMA. Yes. So madami ka nang na-serve na administration. Panahon ni GMA, and I was also helping during the time of President Pinoy on a capacity na consultant sa mga iba-ibang mga ahensya. Okay. So hindi ka DDS. And there's nothing wrong naman with being DDS. That's why I want you to define what is DDS. DDS, diehard Duterte supporter. Yun naman ang very common meaning doon if that's the case, no, because I'm a diehard supporter of the Constitution. Ay, wow. Pro-Philippines lang. Yes. Okay. Yes. Just yes or just no? May nagtangka na bang manuhol sa iyo or kumuha ng pabor or na parang, go easy naman, wag mo namang investigahan to? May mga nakiusap, but of course the answer is no, hindi talaga pwede. How do you say no? Because no one is above the law. No, yan na yung mantra ko. No one is above the law. Especially, I'm now in the law enforcement, hindi talaga pwede. Friends, family, ka-fraternity. No, yung mga friends ko, no one is above the law. Alam nila yung ugali ko and family ko. So that's why they will never... Kong Leandro kasi said you were a friend Kaya ka napasabing no one is above the law, right? Exactly. Kasi pinost pa niya yung private conversation namin, di ba? Dito privacy act. No, but I will not deny it. Yeah. Because at that time, ganun yung... Pero anong sabi ko nga, people can change, di ba? So sa akin, hindi talaga... Ako susunod lang talaga sa mandato. Or you haven't changed. Kasi sabi nyo nga, pro-Philippines ka lang. Yes. Diehard Nung kausap ko kasi siya, ang ganda ng mga point of view niya talaga So actually, mahanga ka talaga that this person
malayo yung mararating. I would say so. Hindi nyo ako natatanong kasi kayo ang guest. Pero nakilala Mamaya, ko din siya. tatanungin kita. Nakilala ko din siya noon eh. Yeah. So, magaling siya nga magsalita at mag-explain. And of course, tayo naman, one way or another, we're impressed by the performance of Senator Loren. Of course. Nakita naman what the contribution of Senator Loren. Over 2 decades. Alam naman natin, syempre yung santol naman, hindi naman namumuga ng mangga yan eh. So, di ba? So, we don't know, but Yes. people change. Yes. That's the... So, basta no one is above the law. Exactly. Friends, family, ka-fraternity, kahit sino. Wala. Okay. I have experience, yung mga kapatid ko, when I was in the airport, tapos bago pa lang yung mga concessions, nagtapo pa sa akin yung mga yan because hindi ko sila binigyan ng pwesto. Eh. Walang special treatment. Wala. Ako siguro yung GM na walang pwesto sa airport. Walang nepotism. No. Wow. Ang galing. Ngayon lang namin nalaman yan. Tough question to. Pero just yes or no muna. And then you can explain. May mansyon ka ba abroad or hidden assets? Absolutely no. Wala talaga. Fake news. Ang nakatago ko lang siguro asset yung aking mga pagmamahal sa ating bansa talaga. At na-debunk nyo na yan. Yes. Last week. Okay. At nag-sorry na sa atin yung naglabas. Correct. Retract pa, delete pa, di ba? At ako din, debunk ko yun, na-fact check ko yun. Quick question, si Bato, nahuli ba? Hindi. Di pa nahuhuli. Hindi pa nahuli. Oo. Bakit lumabas yung fake news na yun? Huli na, naging bato pa. Alam ko si Attorney Jimmy Bondoc may nilabas na cryptic post noon. Pero syempre, halos lahat ng tao biglang tinanong ang PNP, tinanong ang NBI. Oh, yes. Oo. So, wala man lang usok? Wala kasi sa ngayon, honestly, we are conducting surveillance pa rin sa kanya. But we know where he is. The government knows where he is. We're hoping na yung aming lugar na binabantayan is nandun siya. Yung intelligence na properly used ang intelligence funds. Yes. Properly, tsaka maliit lang yung, wala kami, confidential funds lang kami. Okay, grave threats. Finally, final na po ng DOJ. Ang alam ko, NBI, hindi lang nag-investigate but filed it before the DOJ as a complainant. So, ano ang sentiments or feeling ng NBI ngayon? Kayo, vindicated, proud? Well, kausap ko yung, sila Agent Kalilong to, at saka si RD Lotok, sila yung nag-develop dyan. That's based on the report. So, kausap ko lang si RD Lotok kanina, and of course, they're somehow relieved and happy na at least kinatigan yung kanilang findings. At least on the grave threat. Kasi there were 2 cases, the inciting to sedition, saka yung grave threat. At least doon sa grave threat, pumasok talaga. Yun naman talaga yung mas swak. Yes, and I think it was already been rappelled dito sa Quezon City. Okay. So happy si Attorney Lotok, one of the main drivers of that. Third question, PGMN, ano pong update sa court status nun? Kasi if I recall correctly then, NBI, aside from investigating, filed a complaint, and syempre ang gagamiting witnesses in court ng prosecution is the NBI. That's right. Or It's ongoing. The case is ongoing. Trial proper. Trial proper, yeah. Trial proper. So sinasalang na po yung mga NBI witnesses? Hindi pa ngayon. I have to check kung anong talagang exact status niya. But it's already pending sa court. And the accused are on bail? Nakabail lang sila. Dati po sinabi nyo na parang ini-investigate nyo din si Miss CJ Hero. May update po ba doon? I have to check with CCD. Meron kasing nagreklamo sa kanya. Pumunta ron si former Congressman Marvin Rillo. Okay. So, ongoing pa din? Yes. If ever? Still ongoing. Okay, fourth. Siyempre, ito 18 Maleta Boys. Meron po mga 4 or 5 na nag-recant. Talagang nagpa-interview po sa mga journalists. Tapos nakita na po natin yung affidavits nila recanting. Ang tanong ko po sa inyo, kayo yung isa sa mga una, if not the one who said noon na bayaran itong mga Maleta Boys ng let's say to the tune of 5 million. Yes. Do you feel vindicated and proven right again? Kamusta? Yun yung sinasabi ko, that at least are yung findings namin when we investigated tong 18 individuals na to. Sabi namin, ang conclusion namin, unreliable witnesses. So, at least doon pa lang, hindi natin alam kung alin sa dalawang istorya yung totoo, pero inconsistent. Yes, pag tiningnan mo sa court of law at saka sa atin, sa mga lawyers, we'll say na, teka muna, mukhang mahirap yata na isa lang to na testigo natin. So from the very beginning, hindi nyo sila gagamitin, if ever. Kunwari kayo, may kaso kayong gagawin against anyone, na flood control investigation or what. From the very beginning, you never thought of using them as witnesses. At least initially on the onset, kailangan palalimin.
Kasi kung saan ba sila pwedeng magamit or hindi, di ba? But do you agree with Malacanang? Like si Yusek Claire Castro na sabi nga niya na from the very beginning, unreliable na itong 18 Maleta Boys. Yun yung findings ng NBI. I think we'll stand with the findings of the Bureau. Medyo tough question, no? Siyempre si Ombudsman, parang he is pressed or forced to use this Maleta Boys for a certain purpose, no? What do you think? Kasi kayo, Malacanang and NBI, mukhang from the very beginning, unreliable itong 18 Maleta Boys. But the Ombudsman, of course, it's an independent body. They're using or they tried to use. Ngayon, nag-recant. That's exactly my answer. Ombudsman is an independent constitutional body. So baka may nakita sila na hindi namin nakikita. Okay. Ayoko naman kayong pag-awayan. I just have to ask kasi makikita talaga ng tao. Well, saka baka meron namang ibang kinakatinga. I've never seen the entire complaint with regards to the former speaker. So baka naman merong iba na tinitingnan pa. Okay. Lang yun sa 18 na nanggaling. Hopefully. Kasi ako, in my opinion, of course, not your opinion, Director, no? Since nag-recant na, mahirap na mag-stand yung kaso using the Maleta Boys, kahit na mag-away-away sila in terms of their own testimony. Okay, iwanan na natin yan kasi, ayaw kitang tumutin na top spot, Director. Punta tayo sa honey trap plot with former Congressman Jing Paras. Ano na pong status nung Sabina with not just Kong Jing Paras na sumagot na, but also with the 4 or 5 alleged lawyers na kasama nila to make the plot? They're supposed to attend to the subpoena issued to them tomorrow. Pero nakatanggap na ng sulat yung NCR asking for a postponement to a later date, which is sa August 17. So next week pa? Yeah, sabi ko, nung tinanong, sabi bigay nyo. Pagbigyan natin lahat ng gusto nila so that they can be afforded the process. And napangalanan yung ibang mga lawyers dito. So, do we expect next week for Attorney Rui Rondain to personally appear before the NBI? Well, based on the letter na pinadala nila, mukhang yun yung gagawin nila. But they have to appear personally dahil yung reason nila for not attending tomorrow is personal. So, ibig sabihin, tomorrow, maybe they're not personally available. On the 17th, they will personally attend. I hope they will attend personally para mas papaliwanag. But what is the connection of these 4 lawyers? Of course, usually ang lawyers, we give them deference na quote-unquote, they're just doing their job to represent a client or to advise certain people of their rights. You being a lawyer as well. So, why is that? What's their connection with the case? Well, based on the testimonies, the testimonial, yung mga affidavits na nag-gather namin, it looks like na kasama sila rin sa pag-uusap doon sa plano. Whether it's true or not, hindi pa natin tayo nag-arrive doon sa conclusion na yon. Pero lumalabas doon sa story na kasama and may lumabas na pictures, CCTV sa social media na nandoon talaga sila nag-uusap. Baka po sabihin nila, ay kinoconsult lang nila kami as to their legal rights kung gagawin nila to. Anong mangyayari? That will be part of the question pag dumating sila doon sa patawag natin. Pero meron nating mga allegation na lumabas from news reports na meron ng mga prepared affidavits daw from this law firm or lawyers of Attorney Rui Rondain na binibigay na lang doon sa talent manager or doon sa mga babae for them to sign. So, how should we appreciate that? Not just as lawyers, but in terms of crime. Anong mangyayari kung meron bang ready-made na affidavit, papapirma na lang sa'yo, hindi mo naman talaga yan experience, pero sabi, just sign. Well, yun yung tinitingnan natin, no? Kasi sa kanila rin ang galing, sa kampo rin nila, na sinabi, nakita ko, may affidavit, I know, you know kung sino yung sinasabi kong lawyer na nagsabing ganon. So, bakit merong nakareding ganon? And ibabangga natin doon sa kwento nung sila alias Jen, alias Ken, na yun yung kinikwento rin na merong inihanda na yun yung magiging testimonya namin. So, pag tiningnan mo yan, meron criminal liability somehow. Okay. At the very least, pero ding kung kasama talaga itong mga lawyers, yung ating CPRA natin, medyo... At the very least, unethical. Unethical. Kung hindi man criminal, but it looks criminal. Unethical. It smells criminal. Unethical. Well, I'm looking at the pwedeng cases, marami Maraming pwede. Assuming na yung yung buong kwento ay totoo na yung testimony. Nagkakonsyaba silang lahat. Kong Jing Paras, talent manager, the women, the lawyers, nagkonsyaba sila to make an accusation that is false in relation with parang
shenanigans in terms of using the women, ano po ang possible crimes? Tinitingnan nga natin, sabi ko, at human trafficking, kung hindi man consummated, may attempted yan. So, Attempted. pwede dyan. Tapos, kung talaga nagkasundo, there may conspiracy na. Then, yung cybernation of perjury, yung para maging false witness ka. Kung hindi man completed, pwede rin pumasok sa attempted yan. Oo, kasi yung sa revised penal code, Article 6, di ba? Na sinasabi doon. attempted, frustrated, or consummated. Yeah, so meron. Tapos ano yung participation? Sino yung nagbayad, di ba? Sino yung nandoon mismo na nagkukumbinsi. Saka titingnan natin the very nature and personalities ng mga involved. Lahat sila. Kapag ikaw ay nagbayad, pwede kang principal by inducement. Yes. Nag-induce ka eh. Pero balikan natin si Kong Jing Paras. So sila nakasagot na. Initially, I think, sa subpoena ng NBI, no? Ano ang take nyo sa sagot niya? Plus, itong parang recent na lumalabas sa mga interviews nila na ang side nila ay yung talent manager pa ang actually nag-offer ng storya sa kanila, plus kung nagbigay man sila ng pera. Ito, very recent lang to, na kung nagbigay man sila ng pera, 5 million or what, financial assistance, kasi kawawa naman, malaking tao yung babanggain, so kailangan nila ng parang financial buffer. What can you say? Those will be considered. Lahat yan, i-consider natin, ano. Pero, yun yung storya niya eh. And I'm looking at the affidavit na sinagbit nila, no. Para mga general yung denial. Kaya nga ako, I posted a question, categorically, do you deny na nag-usap kayo nitong si Alias Ken? And they denied, initially. Na ang sinasabi dito, at ano yung pinag-usapan, initially sabi hindi. Opo. Then eventually sabi nag-usap kaya lang para mag-produce ng pelikula. So probably may puproduce sila. I just don't know kung pelikula yung ipoproduce nila. Nag-admit sila nung may lumabas ng mga CCTV na photos. Nag-iba na. Which one of them I obtained, and CCTV footages na may mga naglabas na journalist. Sa GMA, oo. Pero tough question. Sa inyo ba galing yun? Kasi ina-accuse kayo ni na Kong Jing Paras, Attorney Mark Tolentino, and Attorney Topacio of trial by publicity. What can you say? Doon nga ako nagtataka. Why are you assuming na sa amin? That is a CCTV footages eh. Ang mga reporter nakakakuha ng mga ganyan eh. And ikaw, there is a reasonable expectation ng privacy pag nasa public eh. So, ngayon uso na yung CCTV eh. So, kami, susulatan nga namin si GMA, kasi sa kanila nang galing GMA kay John News. Consulta, Opo. to request him to provide us with that copy so we can authenticate and validate. Because may steps yan eh. Hindi naman porke dyan yung CCTV, tatanggapin na namin. We have to validate it. Sino kumuha, paano nakuha, paano na-obtain. Kasi pwede namang manggaling yan sa establishment mismo. Exactly. Or whoever operates that CCTV. Yes. Diba? Pero ang tanong ko, nagrereklamo din kasi sila Kong Jing Paras at yung lawyer niya na may pinakita daw ang NBI na CCTV pero yung pagpasok at labas lang daw. Yung actual na nakaupo sila, nag-uusap-usap, wala daw sa kanilang pinakita, kaya gulat daw sila na trial by publicity na may lumabas na ganitong mga footages. Well, actually, gusto nga rin namin to get hold of that eh. Hindi nga naman kami obligated as an investigating unit na magpakita ng mga ebidensya para kontrahin nila eh. Hindi pa dun yung proseso eh. Alam naman natin, kung pinail na yan sa piskal at may kaso na, that's the time you will be confronted with all the evidence, di ba? And then, sa court pa rin i-determine kung ano yung value ng evidence na yun at kung admissible ba yan o hindi. Kasi sa complaint affidavit, naka-attach dapat lahat ng mga annexes or evidence. But just to educate the public, sa sinabi nyo, baka madami kasi hindi nakakaalam nun. Alam nyo naman ngayon, uso yung, wala kaming due process, binaviolate ang due process sa amin. Why is the NBI not obligated to give whatever evidence it already has to the person na sinasabpina for investigation? We have legal reason, Memorandum Circular 48 of the DOJ, during the conduct of investigation by a law enforcement, which is NBI, hindi kami obligated na magpakita at hindi namin pwedeng ilabas publicly. Then also, doon sa freedom of information, exemption yan eh. If it's undergoing an investigation by the law enforcement, hindi mo kailangang ilabas yan. And that is decided case na ng Supreme Court, meron na yan eh.
Actually, ang Supreme Court kapag nagde-decide ng kaso, or like yung sa Blue Ribbon na ngayon lang, dininay nila yung release of the partial report. Pag ongoing pa yung paggawa, pag deliberative pa, hindi pa siya pwedeng i-right to information. Although we're having discussions because lumabas na and hindi naman sa amin nanggaling yung unang labas ito. Remember, it's the lawyer of alias Ken. Opo. At saka yung exclusive interview ni alias Ken at ni alias Jen, na yun, sanctioned by his and her lawyer. With the news network, yes. And yung lawyer mismo nila, si Attorney Raymond Palad, nagpapa-interview din. So doon That's correct. lumalabas yung So kami, we are somehow have to offer also information coming from the NBI. And you have to validate That's yung correct. lumalabas doon sa lawyer. Okay, pero punta natin si Congressman Leandro Leviste kasi siya ang parang natuturong financier. Ito sa recent na sinabi ko nga na pag-amin na parang yung 5 million ay parang financial assistance, hindi naman siya parang reward. Inamin ba ni Kong Jing na manggagaling yun kay Congressman Leandro Leviste? Wala siya doon sabi, pero at least the testimony of alias Ken and alias Jen, sinasabi nila consistent para sinasabi. And ang sabi pa nila alias Ken, yung mga lawyers din mismo ang nagsabi na ang magbabayad, magpipinance nitong gagawin na to ay si Congressman Leviste. Okay, tough question. Yan ba ang dahilan bakit nag-abroad si Congressman Leandro Leviste na kasi after nitong lumabas tong honey trap plot na nakonect sa kanya, dati hindi pa siya lumilipad abroad Ngayon biglang lumipad abroad. I don't know. I cannot say this. What I know, what I can share is umalis siya ng August 2. Magkaibang flight sila ng mother niya, umalis ng August 2. And from my verification, the ticket was purchased only on August 1, yung kay Kong Leandro. And nagpapa-update siya to 12 countries para dun sa visit niya. So hindi ko alam. So biglaan. But I think there are may other hinaharap pa sila na issue, which is the issue in the ombudsman na under preliminary investigation already. Opo, on the solar scam, Yes. which I'm going to ask in a while. No? Pero, so August 1 lang binili, meaning, it's not a planned trip. biglaan, it's not a planned trip. Exactly. Okay, so sa solar scam po, of course, si ombudsman may sarili yatang field investigation team. Pero I just want to ask, kayo po ba, ang NBI po ba ay involved sa investigation, if any, dito sa solar franchise or scam, allegedly? Wala po sa ngayon. No? Although I already received communication from Department of Energy to somehow check yung mga considerations dito and issues. Being a good friend, sabi ni Kong Leandro, kayong dalawa, does it pain you that you are investigating Leandro Leviste as related to this honey trap plot? Well, I'm in a difficult situation. It doesn't pain me, but in a difficult situation because whatever you will do, merong kampo na magsasabi na kasi pinagbigyan dahil kaibigan. Pagka naman tinuluyan mo dahil yun yung ebidensya, sabihin anong klaseng kaibigan yan. So susundin na lang natin kung ano yung batas, ano yung proseso at saan tayo dadali ng ebidensya. No one is above the law. Just do your job. Wow. Yeah. Director Matibag, silipin naman natin ang mga komento ng ating mga netizens. Madaming nanonood dahil kayo ang guest ha. Sabi ni @Genevieve F9X, Jess, please continue your democratic rights. We are behind you. Yes, just continue. At Nessie Mendoza, I5O. Para sa akin, siya ang pinaka-aktibong NBI director. Para sa akin din, ako, honestly, wag na kayo mag-react NBI director. Sa akin, syempre, when I recall my political memory, no, ako very active ako politically monitoring our political landscape. Parang hindi, may hirapan ako mag-recall by name ng mga NBI director except si Sir Jaime Santiago, which was also very notable. Thank you. Salamat po sa inyo. At G-Pan9933, one of the best cabinet secretary of PBBM, job well done, Director Matibag. Let's just clarify, hindi po siya cabinet secretary, NBI director, kasi cabinet secretary siya noon ni President Duterte. Sabi naman ni at March, July, Inchang, salute to you, NBI Director Matibag, super sipag at super matalino. Hindi ba super gwapo din? Or super charming? Super loving na lang sa asawa. Super loving. Actually, ito ang tough question. Bakit nyo ba nabitag si Kong Ann Matibag? Bakit siya na-in love sa'yo? Well, paano mo siya niligawan?
talagang matyagaan kasi Matagal. medyo matagal, no? Ilang Medyo buwan matagal. ang ligaw or taon? Matagal, mga 3 months na suyo. Pero araw-araw yun, attorney. I'm driving from Ortigas to Las Piñas, dun siya. Every day yun. Paano kayo nagkakilala? School? We were introduced ng common friends namin. Thank you to the common friend. Yes, of course. Sino man yan. Kayo, kaibigan pa namin siya. Kasama namin nila. So. Ang dami pang comments. Sabi ni @Giovanni13, parang kilala ko na yang si microphone attorney. Pero yung microphone ko may space yon. Kaya nga MP, wag niyong gawing one word para magets niyo yung clue. At Juan Paulo Mejia, 1699. Kilala ko si MP pero medyo hirap pa ako makilala yung dalawa. FP at RG, yun ang titingnan nyo. Sabi naman ni @Geno, U5Y2V, microphone. Michael Piatos. Ang galing ng hula mo Hanapin natin sa Davao, yung mga Piatos family. Si @Eric Bituin, 6660. RG, Rolex, Gucci. Ang galing mo, Eric Bituin Pero yan wag nating i-promote. Luxury yan. Hindi namin sponsor yan. At Maki Forbes, Rolex Girl. Kakaiba din Rolex Girl. Kayo nagsabi niyan, ako naman. I'm just asking. Teka lang ulit, NBI Director Baka nagkakalimutan kasi kami or tayo. Ito na ang last clue para sa ating mga hula-hu. Yung sa mga nahihirapan kanina na humula. Si Flat Tops ay malakas ang dating pero maiksi ang pasensya. Mabilis mapikon, lalo na kapag minaliit mo at inaway mo siya. Mortal na kaaway po siya ni Rabid Gamo-Gamo dahil nagkakasuhan sila or nagkasuhan sila. Pero mas lamang si Flat Tops, unfortunately, dahil naharangan niya ang pag-upo sa Kongreso ni Rabid Gamo-Gamo noong certain election. Wag na natin masyadong specify. Kamakailan lang in-expose ni Flat Tops ang hypocrisy at kainsuka ni Rabid Gamo-Gamo. Sino si Flat Tops? Sagot na sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Manila. Ito malamang NBI Director, I'm sure alam mo na sagot. Kanina parang sabi mo, nahulaan ko na. Hindi mo pa alam. Sabi mo maiksi. Maiksi ang pasensya. At wag mong mamaliitin. Oo. Director. Malaking tao Malaking tao yan. Okay. Favorite ko rin yan. favorite ka din yan. Okay, so kasama natin ngayong araw, nandyan sila si Leonardo Celiero, Cresty Socaldito, nandyan din si Raicelia Manatan from Marikina, hi to ME, Josie Kasupang, nandyan din si Eva Nareta, Romel Sairi, Magdalena Prestusa, ishoutout natin si Feby Alastre, Susana Passion, Juan Tercio, Mereluna Yurag, nandyan din si Mercedita Matugina, Gloria Marquez, Merlin Digma, ishoutout natin si Janet Floralde, hi to Walter Romano, Stephanie Maburang, nandyan din si Antonio Perez, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan, kasinungalingan, kaguluhan at masasamang balak. Bigyan mo kami ng karunungan, lakas at pagkakaisa upang manatili kaming matatag sa paghahanap ng katotohanan at sa paggawa ng mabuti para sa ating bayan. Hinihiling namin ang iyong makapangyarihang proteksyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa lahat ng oras, bigyan ng karunungan sa bawat desisyon at lakas sa bawat pagsubok. Ilayo mo siya sa anumang panganib at masasamang balak, at gabayan mo ang kanyang pamumuno tungo sa kapayapaan, kaunlaran at kabutihan ng sambayanang Pilipino. Sa iyo kami nagtitiwala.
Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin. Tapat at matulungin, ikaw ang tunay. BBM, sa puso ng bayan, ikaw